Nako, palagay ko naramdaman ni Vice President Sara Duterte na ididiin ng Pangulong Marcos ang dapat ay pagbabago sa education ng bansa. Kaya siguro hindi umattend o hindi dumalo si Sara Duterte sa State of the Nation Address ng Pangulo. Eto, bago natin talakayin yan, pakinggan po ninyo itong speech ng Pangulo sa SONA tungkol ho sa pagbabago ng education at mga direktiba niya kay new Secretary Sani Angara ng DepEd. In our own people is not only a fundamental moral imperative for us, but an economic one as well. In its report, the World Bank revealed that our promising economic growth is largely attributable to our people. The great bulk of the country's wealth is being created by the skill, the industry, and the resourcefulness of all Filipinos. Ngunit, sadyang marami pang ibubuga ang Pinoy. We must harness the totality of the Filipinos' potential. Thus, for consecutive years, we have prioritized an increase in budget for the inclusive development of Filipinos, not just in food, nutrition, and health, but even more so in education and training. Yeah. Recent assessments have revealed the poor reality that more than half of our grades 6, 10, and 12 students have failed to reach the ideal proficiency levels, faring low in information literacy, problem solving, and critical thinking skills. Therefore, our National Learning Recovery Program must proceed without the slightest disruption, especially in basic education. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Similarly, as we relentlessly address the classroom gap, the digital gap must also be bridged with equal intensity. We are working towards the day when all students will be equipped with computers, smart TVs, essential programs, digital books, and once again, access to reliable power and the internet. Digitalization and solar-powered electricity must now become the standard features in our schools and in our classrooms. Simply put, this is educational reform through technology. The perennial problems surrounding textbooks shall be resolved. The production of instructional materials, especially textbooks, which are up-to-date and error-free, must be ensured. The whole process, from approval of manuscript to procurement, all the way to distribution, will be cut short from its present 3 years to just 1 year. Oh, pinabilis. Grabe ha. In 1 year lang, hindi 3 years. Ito ngayon ang magiging hamon sa ating bagong kalihim. Kaya na. Natiyakin ang pagbangon at pagtaas ng kalidad ng edukasyon sa bansa sa lalong madaling panahon. Grabe, no? Clearly, of course, the quality of our education rests on the quality of our teachers. Every classroom that we build will be but an empty and lifeless structure without its moving force, the teacher. But our teachers are not just perfunctory figures in our schools. They are the very foundation of our educational system. And so, as we build and upgrade schools, so too must we uplift and upskill our teachers, whose competence and trademark Filipino patience, determination, and compassion will be at the core of our national learning recovery. Dinagdagan natin ang mga empleyado ng hahalili sa mga guro upang magampanan ang mga sari-saring gawain sa paaralan. Sa gayon, ang ating mga guro ay makakatutok ng mabuti sa kanilang propesyon na pagtuturo. Katuwang ang Kongreso na isabatas na ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ito ay magbibigay sa mga guro ng nasa pampublikong paaralan ng taunang teaching allowance para pambili ng mga kagamitan. Ayun, kumpleto, may allowance pa. So, dito sa sinasabing ito ng Pangulo, kung yung nadinig na mabuti, sa SONA ng Pangulo, Marcos Jr., parang ang daming hindi nagawa. Marami pala siyang plano o marami pala siyang gustong mangyari
sa Department of Education para mag-improve ang education ng mga Pilipino sa public school. Pero mukhang hindi nagawa. Sana kalipas na 2 taon. Ayan, kaya naman pala dapat lang talaga na iniwan ito ni Sara Duterte. Mukhang kung mayroong nagawa si Sara Duterte as Secretary ng Department of Education, mukhang maraming kulang. Kaya nga ang instruction niya kay Secretary Angara, palakasin, pagandahin, ayusin ang education. So mukhang nakita na ito. Ang ibig sabihin nun, hindi masaya, hindi naging masaya si Pangulong Marcos sa nakalipas na 2 taon at itong nakaraang taon sa education system ng bansa. Kaya umaasa siya na mag-i-improve ito, gaganda ito under Secretary Sani Angara. So, kung sinabi ng Pangulo yan, na mga dapat nangyayari na, dapat nagawa na, pero hindi pa nangyari, kaya sabi nga niya, yung plano sa 1 taon, hindi pwedeng yung pang-3 programa, pang-3 taon na programa, gawin sa 1 taon lang. So, ibig sabihin, bilisan. Dapat lang naman dahil si oras ang kalaban. So, ayan, anong tingin ninyo? Tama, ayun po yung aking analysis at opinion dito sa sinabi ng Pangulo, hindi siya naging masaya. May mga pagkukulang ang DepEd. May mga pagkukulang ang dating DepEd Secretary, sabihin natin gano'n. Kasi ang buhay ng isang departamento ay nasa galing at programa ng isang cabinet secretary o ng sekretary mismo. Pero di niya sa sinasabi niya ng Pangulo, marami siyang nakitang pagkukulang, kaya kanyang iniaasa at umaasa siya sa bagong sekretary si Angara na matutugunan ito, mapapabilis, itataas ang kalidad, ang quality ng education sa bansa para tayo makahabol sa international community, sa ibang bansa. Kasi doon sa record ng nakaraan, kulilat ang Pilipinas. Hindi tayo pumapasok sa malayo-malayo tayo sa listahan ng mataas ang quality ng education. Yun ang nakakalungkot. So yan ang ayaw mangyari ng Pangulo. Kasi nga naman, number 1, patagal ko na sinasabi yan, 750 billion, mahigit na 700 bilyong piso taon-taon ang budget ng DepEd. Pinakamalaki sa kasaysayan ng budget ng national government. Kahit na sino maging presidente, kasi nasa saligang batas yan. Education ang priority. Pero ganun katagal, pero hindi ho tayo umaangat. Ayan. So, malinaw, sa akin pong opinion, may nagkulang. Kaya nga siguro hindi umattend si Sara sa SONA. Dahil alam niya magiging topic yan. At saka baka hindi tumayo at pumalakpak yun dahil nagkaroon ng standing ovation. Tumayo ang mga tao, nagsigawan ng BBM. Lalo na nung kanyang i-declare na ang Pogo, stop na ang Opogo. Ang West Philippine Sea ay atin ito. At yung kampanya laban sa drugs na nabawasan ang human rights violation, walang gaanong casualties pero nagtagumpay, standing ovation po ang mga congressman at bisita sa buong kongreso sa loob ng batasan. Ganong katindi. Ayan. Anong inyong masasabi dyan? Malaya po kayo.